Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam sa Baguio City ang pagsemplang ng isang motorsiklo. Chris, kamusta yung mga sakay ng motorsiklo? Connie, sugatan ang rider at kanyang angkas. Binabagtas ng sasakyang may dashcam video ang kahabaan ng Lawakan Road itong Sabado ng gabi. Pagdating sa pakurbang bahagi, biglang nag-overtake ang isang motorsiklo. Nawala ng kontrol ang rider hanggang sa sumemplang sila ng kanyang angkas. Agad namang nakatayo ang dalawa at paika-ikang gumilid sa kalsada. Paalala ng pulisya, magdoble ingat sa pagmamaneho at sumunod sa mga batas trapiko. Nahulikam naman ang pagdaan ng hininalang Long March 12 rocket ng China sa airspace ng Palawan. Sa video na inilabas ng Western Naval Command, kita ang umano'y rocket na nag-iwan ng smoke trail sa langit. Humigit kumulang 10 minuto lang yan matapos ilunsad ng China ang rocket nitong Lunes ng hapon. Ayon sa Philippine Space Agency, malapit sa Puerto Princesa at sa Tubataha Reef ang natukoy na drop zone o kung saan babagsak ang rocket at debris nito. Abiso ng ahensya, ipagbigay alam sa otoridad kung may makitang debris at huwag itong hawakan o lapitan dahil posibleng may toxic substance ito. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pinaiimbestigahan ng mga kaanak ng isang babae sa Lapu-Lapu, Cebu ang kanyang pagkamatay. Cecil, bakit daw? Rafi, nakitaan kasi ang 38 anyos na babae ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ng kapatid ng babae, tumawag ang live-in partner ng kapatid niya para sabihing namatay sa atake sa puso ang babae. Pero napag-alaman din daw nila sa mga kaibigan at kapitbahay na sinasaktan umano ng live-in partner ang babae kapag hindi raw nakakapagbigay ng pera. Itinanggi naman ng live-in partner na pinatay niya ang babae. Itinuturing siyang person of interest ng pulisya habang hinihintay pa ang resulta ng autopsy. Tumaob ang isang bangka sa dagat na sakop ng Simunul, Tawi-Tawi. Sa video, makikitang nagpanik ang ilan sa 50 sakay nito na gustong makapunta sa likurang bahagi ng ML City North. Nagkabutas pala ang harapang bahagi nito dahil sa malalakas na hampas ng mga alon. Maya-maya tuluyang tumaob ang bangka. Ayon sa mga pasahero, hindi na sila nakapagsuot ng mga vest dahil sa bilis ng pangyayari. Dumating naman ang mga taga-Coast Guard, iba pang ahensya at lokal na pamahalaan para saklolohan sila. Nailigtas ang lahat ng sakay ng barko.